Basa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng isang araw na napakalapit sa ating puso. Ito ang All Saints Day o dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sa araw na ito, pumupunta po tayo sa mga sementeryo o ipinapagdasal natin ang ating mga kapatid na yumao. Isang pamamaraan sa atin para hindi lang sila mapagdasal, kundi maipahayag natin ang ating pag-ibig, no, sa kanila at ang ating pagpapaubaya sa kanila sa ating Panginoon, na sana matagpuan ng ating mga kapatid ang kanilang tunay na tahanan o tunay nating tahanan sa piling ng Diyos sa langit magpakailanman. Kaya nga, kahit na sinasabi po natin na ang November 1 ay hindi laan para sa mga patay, ito po ay ikinokonek po natin yung ating mga kapatid na yumao sa mga santo at santa, yaong nakaugnay na sa Diyos magpakailanman. Napakaganda nitong ating pananampalataya. Kaya nga, doon sa credo, meron tayong tinatawag na Communion of Saints. Nananampalataya tayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, at doon yung ating mga kapatid na yumaot, sana po tayo rin ay matagpuan natin ang ating sarili. Sama-sama po tayo sa iisang pamilya ng Diyos. Kaya ang tawag po dito ay Communion of Saints. Dito po sa ating ebanghelyo, ito po yung Beatitudes. Kaya pwede natin mapagnilayan ang mga Beatitudes bilang daan natin sa papunta sa langit, no, ng ating pagiging isang pamilya sa Diyos. Ano ba ibig sabihin talaga nitong Communion of Saints? Ang pinakauna po talaga ay communion with God. Kung ano po ang kanyang turo o aral, kung ano po ang kanyang puso, kung ano ang kanyang isip, no, tayo at Diyos ay iisa. No, ang tawag po dito ay mahigpit na unity or communion. Napakahalagang tema ng communion. Nasisilayan ko ang Diyos sa sarili ko, nasisilayan ko ang Diyos sa aking kapwa, at nagkakaroon tayo ng communion. No? Communion also in love, communion in mercy. Kaya kung ano po ang Diyos sa atin, ganun din po ang pananaw natin sa ating kapwa, at tayo nagiging iisa rin, no? Kaugnay po sa ating kapwa sa mahigpit na buklod ng pag-ibig. At doon natatagpuan natin ang langit kung tayo ay in communion with God at in communion with one another. Ano pa po ang ibig sabihin ng communion? Communion in holy things, no? Katulad ng pag-ibig na aking nabanggit, at marami pang mga values na makadiyos lahat. Kaya lahat ng ito ay nanggagaling sa Panginoon, na nakikibahagi po tayo sa communion na iyon. Yung Beatitudes, kita mo kung napapansin natin, katulad po ng ating Beatitudes, magsasample lang po ako ng isa, sabi, mapalad ang mga aba na wala na po silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. No? Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Wala tayong ibang kayamanan sa mundong ito kundi ang Diyos lamang. Walang makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan kundi ang Diyos lamang. Kasama dito yung pagiging mahabagin, yung magiging daan sa ikapagkakasundo ng marami. Lahat po yan ay communion in holy things. At yung ikatlo po ay yung persecution. No, kung napapansin po natin, yung persecution po ay pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. No? Ito po yung pinaka-communion natin sa ating Panginoon. Hindi yung parati tayong komportable, samantalang si Kristo naman ay pinapako sa krus. Isa ring pakikiisa, no, sa paghihirap ng ating kapwa na gutom, no, naghihirap po sa daigdig na ito, at sila po ay tulungan. Lahat ng ito ay nakapagdaragdag sa atin sa buhay ng kabanalan, na nagiging kaugnay tayo o nagiging kaugnay natin po ang ating Panginoon, at tayo po ay nakikiisa rin sa ating kapwa dito po sa lupa, hanggang kasama natin ang mga santo at santa sa langit. Kaya ito po ang tunay na selebrasyon ng All Saints Day. Ipagdasal po natin, matagpuan din natin ang ating sarili
sa tahanan ng ating Ama, kasama ang buong pamilyang ito, na ang Diyos ang pinakasentro ng ating buhay. Magdasal po tayo. O Diyos, tulungan niyo po kami na masilayan ang langit sa dulo ng aming buhay at ngayon pa man dito sa daigdig na ito, na isabuhay namin ang iyong kabutihan, na mahalin namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal mo sa amin, at ialay din ang aming buhay katulad ng pag-alay ni Kristo tungo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at ikaliligtas ng lahat. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, na maging kaisa kayo sa lahat ng kabutihan ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo ang aming Panginoon.